I'm Rachel and welcome to another episode of Pep Talk. Makakasama natin ngayon ang kapamilya teen dance princess, Ella Cruz! Hi! Hello po sa inyo lahat. Ayan, super happy kami na nandito ka ngayon kahit na very recent lang nagkaroon ka ng accident. Kaya ko naman maglakad. Kaya ko pa naman umattend sa mga premiere night at lahat ng promo ng prenup. So, yun. Okay lang naman, nakakapag naman. Kasi after ng accident, wala namang bone fracture. Just masakit lang talaga yung likod ko dahil parang siguro nabugbog siya, ganyan. So, medyo hindi masyadong gumagalaw. Hindi lang masyadong na-detalye dun sa mga parang Instagram posts mo, no? Pero kasi nung Wednesday na yon, nakapag-press con pa tayo for Viva, diba? Nagsayaw-sayaw ka pa Kasama doon. ko pa kayo. And then after ng press con ng Viva, pupunta na ako ng ABS para sa rehearsal ng showtime. Kasi hindi ko ma-tweet kung paano nangyari accident. Mahirap siya i-explain sa tweet, diba? So yun, gumagawa kami ng mga bagong stunts, yung mga hindi ko nagawa nung recent na, yung weekly finals, tsaka yung daily. Meron kaming tinry, tapos, nagawa namin siya na ilang beses, siguro mga 5 beses na tama. And then, nung sabi na, sige, last try. Nung last try namin, parang ito yung upper body ko, ito yung lower body ko. Sasaluhin nila ako nakapadapa. Pagkasalo nila sa akin, nasalo nila yung upper body ko, kaya lang yung lower body ko, umitsa siya. So, nag-super bend yung buong likod ko. Imaginein mo, nakastop na yung upper body ko, then sumobra pa yung paa ko. Oo, di ang sakit. Sobrang sakit yung likod ko. Nung pagbaba nila sa akin, natakot na ako, umiiyak na ako, kasi sabi ko, spinal cord yun eh. Isang mali lang sa spinal cord mo, dami na yung buong katawan mo. Tapos nasabi ng medic, nararamdaman mo to, nararamdaman ko, okay, sige, safe ka. So, thank you, Lord, dahil hindi natuluyan. Sobrang natakot talaga ako. Iba yung na-trauma ako. Correct. At saka marami nang hinayang kasi bukod sa fans mo, yung si Vice mismo na rinig namin na binanggit niya sa Showtime na sayang wala si Ella kasi mas parang tense daw yung competition dapat ando dun ka. Kaya sayang din. Pero siguro decision na rin na parang wag na. Oo. Pero di bale, okay, katulad nga ng banggit ko sa'yo kanina, okay lang na hindi ka makapagsayaw dun sa COC Grand Finals kasi yung mga YouTube mismo na ikaw yung mga nag-upload, grabe, laging million ng mga views, sariling sikap, mas nakakatuwa yung sariling sikap, mas marami yung nag-view talaga. Iba yung feeling, kasi parang wala kang tulong. Si YouTube lang yung katulong mo, or yung choreographer, yung mga nag-edit ng videos ko. And kahit may bago ako ina-upload, ang dami pa rin nag-view. Hindi, tsaka na nag-start ka, parang ang ganda na ng sayaw mo, pero makikita mo talaga na may improvement, mas madami yung mga arte ng... Ang dami yung nagsabi na nag-i-improve ako every video ko. Sabi ko, there's always room for improvement naman, kasi hindi naman talaga ako nagka-class. Tsaka minsan, napapansin ko na medyo, parang may magaslaw pa ako, medyo may mali pa akong movement, ganyan. Tsaka syempre, kasi simula ko pa lang naman ang mag-focus talaga sa dancing. So, siguro, every dance video na gagawin ko, mag-i-improve. Sino choreographer mo? Usually, sa Twerk It Like Miley and Worth It, usually sa mga sexy, si Maki Cube. Ng anong group J-Star, niya? kay Teacher Joanne. And then yung dessert, si Maneuvers Ignite. Sila rin yung kasama ko tuwing umagang kay Ganda ng Friday. Ano yung nakilala mo sila even before pa, nung nag-start ka na Si parang? Maki, naging choreographer ko siya nung debut ko sa ASAP. Yun. So, syempre, mapapait sila, nakasundo ko sila, ganyan. And then si Teacher Joanne, meron akong number niyan. Friend ko, love ko talaga si Teacher Joanne. Sabi ko, Teacher Joanne, gusto ko kasi gumawa ng mga, for follow dance videos, sinong mare-require mo? Which gusto ko talaga si Maki. So, yun naman yung niya, sinabi niya. And then, yung maneuvers naman, nagkaroon kasi ng time na parang nagkaroon sila ng class, dance class na hip-hop. Medyo hindi ko forte yung hip-hop kasi, alam mo yun, big movement yung hip-hop Parang sa akin kasi medyo awkward kasi ang nipis-nipis kong babae. So yun, nakilala ko lang sila Kuya RJ, yung Maneuvers Ignite, dahil doon. So doon nag-start yung mga videos mo. So 1 year lang in a way yung in the making ng
Hindi kasi bago yung Turkey Like Miley, meron din ako mga K-pop na dance cover. Kasi nga, mahilig ako sa K-pop. Nasa iyo lang talaga, hindi ka pa nagpapa-choreo nun sa... Hindi pa. Ano lang, nood lang ako and then after ko panoorin, gawa ng video. Ganon. So, medyo madumi talaga yung, yung pagkakagawa niya kasi wala namang salamin kung para tingnan, ganyan. Tapos, hindi naman siya nag-hit. Kung konting mga 1,000 views, ganyan. Tapos, nung Turkey Like Miley, nung June, July, doon na nag-start na million hits na agad yung mga sumusunod kong video. Correct. At saka yung maganda kasi yung kay Ella, hindi kayong parang basta hair dance lang. Talagang yung body. Makikita mo ano dun yung dance part. Yung mga pag-sway-sway. Kumusta ka trabaho ngayon si Jerilyn as compared nung nag-super twins ka pa? Yung sagal, di ba? Alam mo, sobrang natutuwa ako kasi noong una, nahihiya ako lumapit sa kanya. Kasi syempre, kumbaga, naggawa, big name na siya ngayon, unlike nung Super Twins na parang para-parehas lang kami, katatapos lang yun nung Starstruck. Sobrang natutuwa kasi hindi talaga siya nagbago. Imagine mo, 10 years ago yun. Tagal na, Tapos, ngayon, nagkatrabaho ulit kami. And yun, yung parang yung friendship namin ng Super Twins hanggang ngayon, nandun pa rin. So, ano yung, niya, ugali niya na napansin mo na yung impression or yung ugali niya off-cam? Yung super bait na walang arte sa katawan, tas super natural na parang, uy, Ella, okay ka lang, kamusta ka, ganyan. Super caring, super ate. Super ate siya. Tsaka ang hilig din niya magpakain sa set, ganyan. Kahit na pagod na siya, chika pa rin siya. Ayan, tapos si Sam Milby, ano naman yung impression mo sa kanya? Si Kuya Sam naman, naka-work ko siya nung paglipat ko sa ABS, yung Only You, sila ate Angel Locsin, Tito Ocampo, tsaka siya. Tapos, nun parang naging close na kami. And then, nagkikita kami sa ASAP, ganyan. Ano naman si Kuya Sam, super sweet siya sa lahat. So yun, hanggang ngayon, ganun pa rin siya. Kinukulit niya lang ako sa set, ganyan. Ayan, in fairness, at least super bonded talaga kayo kahit na work, kahit diba? naman sila Tito Gardo, sila Tito Dom. Sobrang kulit exciting namin yung sa part set. na yun sa movie. Kailangan panoorin Ay, yun, guys. oo. Alam mo, minsan kahit off-cam, ganun sila mag-usap. Di ba parang, teka po, kasi off-cam na tayo. Diba yung sa press con, si Dominic, diba? diba? Todo gay Kahit character. sa lahat daw ng niya, pag-promo niya, in ating interviews, ganun talaga siya. In fairness, kay Tito Tom, nakakatawa Dala, kasi parang natural na natural. Ayun. Tapos medyo segue lang tayo konti. Siyempre nung sa lumipat ka na ng ABS-CBN, isa ka dun sa mga, as early as 2012, nabigyan sa batch mo ng mga magandang big breaks talaga. So, ikaw, paano mo yun, nagkaroon ba ng issue sa inyo before with your other mga kabatchmates mo na inggitan, ganyan? Paano mo na-handle yun? Wala naman siguro. Kasi katulad nga na palagi ko sinasabi, moment mo yan, time mo para mag-shine, yung ganon. Kanya-kanyang moment tayo. If hindi mo moment, hindi. If moment niya, moment ko, bigyan mo ko ng panahon. Kasi kanya-kanya tayo sisikat in our own way. Yung Ariana, dumating naman siya 2012, pero simula naman 7, 8 years old ako, nag-artist na ako, ilang taon ako nung Ariana, 16. So, matagal yung proseso. Hindi naman ako basta-basta pumasok sa showbiz Overnight ng success. lang nang dahil sa talagang auditions, yung kumbaga, mahabang proseso talaga bago ko narating yung Pinaghirapan mo Ariana. talaga. Pinaghirapan talaga. So, yung mga competition na yan, sa tingin ng mga tao, meron talaga. Pero kanya-kanya yan na siguro sa ibang artista may competition talaga. Pero para sa akin, ang competition mo lang is yung sarili mo, kung paano mo gagalingan so dati mong ginawa, kung paano mo mas gagalingan ngayon, kung paano mo iibahin yung atake mo ngayon, na hindi magsisame-same yung nakikita nila sa'yo. Ganon. So, walang competition, walang inggitan. Kasi, pangit kasi pag mainggit ka Pag nainggit ka kasi, yun yung magiging masyado kang competitive. Parang manggigigil ka na parang, kailangan kong galingan. Mawawala ka sa focus. Diba? So, tsaka, pangit yung insecure. Scene yun, diba? Kasalanan yun eh. Yun. Tama. Sino yung mga ka-close mo na kabatch mo?
Usually, yung close ko talaga is yung mga nakakasama ko sa parang normal activity. Si Kiray, best friend ko si Kiray. And isa ko pang best friend is mga nasa GMA, sila Eunice Lagusad, sila Sabrina Man. Sila yung talagang ka-close ko. And then yung mga recent na ka-close ko sila, Judge and Jai. Yung mga siguro kasing loud ko, yun yung mga nagiging ka-close ko. So, talagang suportahan kayo hanggang ngayon kahit matagal na kayong hindi nakikita, nakakamit mo pa rin sila. Oo, pag sila Judge and Jai, pag nakikita ko sila sa ASAP, talagang, Kambal, I miss you tayo. Ang mga laugh trip din kasi yung dalawang, yun eh. Kami may iingay, kami magkakasundo. Paano naman yung in terms of dun sa, di ba, yun nga, Ariana, medyo child star ka pa doon. Yung transform mo into a more serious actress, paano yun? Nahirapan ka ba na i-establish yung sarili mo na sa ganong level? Nahihirap kasi yung Ariana, medyo sweet-sweet lang, love team, cute-cutean, iyak-iyak lang dahil sa dahil nagkabuntot. Etong Bagito kasi sobrang layo talaga sa... Sexy nun fairness. Hindi lang siya basta sexy, meron pa siyang may anak pa siya. Mabuti sana kung may anak lang, pero hindi may twist pa na hindi anak nung lalaki, kundi anak ng ibang lalaki, di ba? So sobrang roller coaster ride yung role ko sa Bagito na buti na lang, tinulungan ako ng mga director namin, si Direk On at saka Direk Jojo, kasi sobrang sobrang iba. Naging mabait ako, naging masama ako. Alam mo yun, yung hindi mo alam kung i-hate mo ako or mamahalin mo yung character ko. Sobrang iba siya, parang hindi ko na-imagine na gagawin ko yung ganun klase. Pero at least, kumbaga isa siyang patunay na kahit saan ka ilagay, talagang kaya mo naman panindigan. Sobrang na-challenge talaga ako din. And sobrang proud ako sa ginawa ko sa Bagito. Pero natakot ka ba na magtuloy-tuloy yun? Kasi I remember na banggit mo na yung from ipaglaban mo. Parang sabi mo, gusto mo muna mag-break dun sa sexy image kasi ayaw mo magtuloy-tuloy. Parang nagkasunod-sunod yung offer na sexy. Which is, ako siguro may dahilan naman kung bakit kailangan mag-sexy. Kung kailangan talaga sa role. At saka kung maganda yung role. Buti na lang dumating yung parang normal activity na na-break na yung pagiging sexy. Naging back ako sa tweetums. Kasi kaya ko pa naman ng parehas eh. Sabi nga nila, unyango ako. Kaya ko mag-mature, kaya ko magpa-sweet. Ayan. Pero, syempre, 19 pa lang ako, ayoko naman na ibibigay ko na lahat ng sexy role, 'di ba? Baka mamaya biglang magsawa yung mga tao na napakita ko na lahat. Syempre may limitations pa rin naman when it comes to being sexy. Tama naman. Pero yung ngayon na nag-switch ka from Star Magic to Viva, and alam natin Viva has a lot of yung mga good dramatic actresses at the same time sexy, like we have Anne and Christine, si Casey, medyo may mga pa-sexy din siya minsan sa mga magazines, no? Ikaw, handa ka na ba sa mga ganun? Na halimbawa? Base kay Boss Vic. Base kay Boss Vic, hindi niya ako nakitang sexy star. Sabi niya, mukha kang 12 years old. Wala siya nabanggit about sa pagpapasexy. Okay. So, siguro gusto niya muna i-maintain kung ano yung itsura ko. Siyempre, baka mamaya, pag pinilit naman natin maging sexy, magmukhang mukha akong batang nagpipig. Correct. So, mga kilig-kilig lead muna na mga ganyan. Kilig muna. Tsaka, andyan naman sila Ate Ann para supportahan mo na yung sexy. So, pero bago dumating tong Viva, nagkaroon ka ba ng kaba na baka, syempre, yung from Bagito, tapos hindi mo alam kung ano yung magiging next project mo. May kinabahan ka ba na, baka nakalimutan ako ng network or whatever kasi nga sobrang dami ng artista din sa ABS, Hindi naman, kasi katulad naman na nangyari sa Ariana. Parang 1 year bago dumating yung Bagito ulit. So yung Bagito, after ng Bagito, malamang 1 year ulit na pahinga kasi nga, syempre parang rotation lang po yun na artista dahil sa sobrang dami nga po namin. And yun, syempre, hindi naman pwedeng maghintay ka na lang na maghintay. Kailangan kahit paano may ginagawa ka. Correct. Kasi para ma-maintain mo yung na visible ka pa rin, na active ka pa rin. So yun, at least nag-TV5 ako, at least pinayagan ako ng Star Magic. Wala naman ka ba? And ang ganda na naging, at least yun nga kahit na on a break ka, yung TV5, naging magandang reception sa love team ninyo ni Shonda na. Fairness. In fairness naman, nagkaroon ng mga fans yun. At saka nakakatuwa kasi parang
alam mo yun, nagte-trending. Ibang klase. Kasi parang pag nasa ABS, sanay ka na palaging trending, ganyan. Pag TV5, parang achievement kapag nag-trend kayo, ganyan. Tapos pag sinasabi nila highest rating yung show namin. So, nakakatuwa kasi parang different viewers to, different audience, tapos yung mga fans ko, nadadala ko rin sa ibang network. Kumbaga parang supportado sila kahit anong gawin ko. And True, fair sa mga fans mo nakakatuwa rin kasi yung mismong show na ano siya, maganda siya. Kahit siguro kahit ako hindi ako cast doon, nakakatuwa rin yung mismong show. Sobrang light lang niya. At dahil sa TV5, kaya mo nakilala si... Sino? Si Brett. Ganon? Di ba? Nagka-work kayo sa, Sa Wattpad. Pinapalabas siya this week actually. Tapos, kanina, Hot and cool. galing akong StoryCon ng Wattpad. Siya ulit yung ka-love team ko. Ano yung magiging project niya naman? Together, na bagong Wattpad. Yun, Wattpad presents Love Encounters. So, dapat nila malaman kung bakit Love Encounters. Hi. And then, meron din akong ginagawang movie kasama siya. May movie na? Yes. Under what, Hindi production? siya. Hindi pa lang siya. So, Tapos, sana. rom-com? Rom-com na may halong drama, syempre. Ay, Kailangan may sakit. Wow! May sakit sa puso para kakagatin nila. So, hindi na mahirap mag-umarte-arte kasi in real life may kilig. Wow! May ganon! Hindi naman. Syempre, kailangan mo pa rin ng mga moment na titigan, ganyan, para mas mapakilig mo yung viewers. Kasi syempre, yung iba mawiwirdohan sila kasi medyo malaki si Brett, diba? Tapos ako, petit. Wow! Maraming ganyan, Oo, petit ako. So, kailangan makuha namin yung audience. Tsaka medyo yung act ko dito, kailangan 20 years old ako, ganyan. So, kailangan namin i-adjust ng konti yung yung age namin para mag-swak talaga para makuha namin yung kilig. Siyempre, nung recently, nabanggit din naman, inamin na rin naman mismo, and kahit ikaw sa mga interviews na nanliligaw si Brett sa'yo. Sabi niya Paano ba manligaw si Brett? Sabi ba niya? Sa kanya yung tanong siya, naliligaw. Ikaw, ano yung assessment mo sa kanya as a suitor? Parang, paano ba siya? Sweet? Or parang more on friendly ba na lumalabas? Or mga pasuyo, may mga roses or ganyan? Ano bang... Parang wala namang roses. Ano yung mga gestures na ginagawa niya? Para Ano makita ba? mo extra special ka sa kanya. Kasi siya, maalaga kasi siya. So, parang gusto niya kung ano yung mas nakakabuti sa akin. Yun yung parang dapat gawin. And then, sa taping, maalaga din siya. Pag nagtitaping, kapag nag-shoot kami ng movie. And, sweet naman siya. Kasi, sweet naman siya. Sweet naman siya in a way. Tapos, yun. Feeling ko, alam mo, Ella, feeling ko na-appreciate mo yung effort niya. Kasi, feeling ko, Kasi, yung binigay niya sa'yo na necklace, napansin ko, madalas mo siyang isinusuot. Alin? Yung gift niya sa'yo na birthday mo! Anong necklace yun? Alin yun? Parang wala naman. Alam mo, hindi ko lang late reaction lang ako, pero pagkita ko dun sa mga Viva picture kasi, ito yung suot, ito yung binigay ni Brett. Ay, hindi kasi binigay naman talaga ako. Hindi kasi yung necklace na binigay niya, yun talaga yung dream necklace ko siya. Kumbaga parang, sabi ko, one day bibiling ko yung necklace na to. Kasi parang, simple lang siya, pero ang elegant ng dating niya. Correct. Ganyan. So, dream necklace ko talaga siya. So, Gusto ko yung in-effortan at alam ni Brett na talagang, alam mo yun, para ibigay niya. Parang, diba? sobrang nakakatuwa rin sa effort. Super effort, ganun. So, hindi naman siya nag-feeling na, siguro sinusuot lagi ni Ella. Parang, Ay, di mo ba disuotin? May times kasi na minsan pag, nung one time, nag-shoot ako, syempre, yung sa prenup, syempre tomboy ako doon. Tsaka na-establish na wala akong kwintas. Correct. Alam mo naman, tomboy, kwintas-kwintas, diba? Parang na-hurt siya, na hindi ko suot. So parang, okay, may ganon. Tsaka hindi, choice ko rin na kasi nga dream necklace ko, diba? Syempre pag dream necklace mo, or pag dream bracelet mo, or what, syempre lagi mo siya suotin, diba? Tsaka naman siya, fit naman siya sa kahit anong damit. correct. Lalo na kapag pag umaalis ka, ganyan, bagay sa iyong mga fashion na damit. Simple lang, pero uy.
Uy siya, limanag siya. Ganon. Pero if ever ba ikaw ba, handa ka na ba na pumasok sa isang relasyon? Isipin At this ko point. Mama, ready na ba ako? Siguro, lang. Basta, let's take it slow. Okay, kung may kinanta. Gusto ko muna dahan-dahan. Lahat kinanta. Bakit? Lahat kinanta ko. Lahat naman may kanta. Gusto ko dahan-dahan lang muna. Tsaka yung kilalanin mo na yung tao. Tsaka, nakakatakot din kasi. Nakakatakot naman talaga. Baka mamaya hindi ako ready, ganyan. So, hindi ka pa nagka-boyfriend ever? Ay, hindi pa. Pero ngayon, ano na lang siguro yung kanta na magde-describe sa state of mind mo? Bukod sa dahan-dahan. Twerking like Miley. Twerking like Miley. Yung twerking like Miley na. Wala akong maisip So, twerking like Miley. Magtutwerking like Miley na lang ako. Bilang 7 million views naman na siya. Twerking like Miley. Grabe, ang taas na. Still counting. So, may mga nakapila ka pa na bagong Sa ngayon, wala na. sayaw. So, kailangan ko na talagang, actually, meron na akong naisip na bagong sasayawin. Kasama ko sila Paul Sala, sila Francis Magundae, tsaka si Ryle. Wow, sumasayaw rin pala si Ryan. Ay, oo, dancer yun. Kaya lang, ang lang is, kapag pwede na akong sumayaw talaga. Si Brett, ayaw mo siya sumayaw. Marunong ba siya sumayaw? Magaling siya kumanta. Wow, kinantahan ka na niya ng song. Na anong mall show? Pag mga mall show, kinakantahan niya ako. Pero hindi pa naman serenade na arting gano'n. Arte naman, huwag na. O kaya na niya yan, oo. Pero sa sayaw, magaling siya kumanta. Wow, in fairness. Ay, tas eto, sorry, kanina kalimutan ko lang, no? Nakatrabaho mo rin nag-Young Marimar ka before sa Channel 7. So, ikaw Yes. ba, gusto mo rin maging ganun ba yung mga career path mo? Parang mala Marian Rivera na, alam mo yun, sweet, pero at the same time may sexy. Oh, diba? Mas gusto ko kasi mag-focus sa mas drama. Kesa imbis na sexy, ganyan. Kasi pag sinabi mo sexy, mas napapansin yung sexy eh. Gusto ko mas mapansin yung drama. Maging actress. Actress talaga. Sino yung, talagang parang role model ba in terms of yung career na gusto mong piliin? Iba-iba eh. Kasi parang, ang dami kong idol, alam mo yun? Yung parang sa pagdating sa sayaw si Ate Maha, pero actress din siya. Yung parang ganun, kaya niya yung parehas. Pero sa pagiging actress, gusto ko si Ate Angel kasi, kumbaga, nagsimula ako as young Angel eh. Nakita ko siya from the very start. And then sa rom-com, gusto ko si Tony Gonzaga. Alam mo yun, yung parang iba-ibang idol ko sa iba't ibang genre ng acting, ganyan. Tapos, sa mga movies, gusto ko naman si Bea Alonzo. Yung parang, grabe. Pag pinapanood mo sila, sa mata pa lang nakikita mo na. So, wala akong makitang kung sino gusto kong path. Gusto ko gumawa ng sarili kong path na Correct parang, naman. pag sinabi mong, etong genre na to, uy, Ella Cruz makakagawa niyan. Yung ganun. Kaya feeling ko tama nga yung perception mo ngayon na at your age at 19 kasi marami ka pang pwedeng gawin. So, kailangan talaga i-balance mo yung love life and yung wag masyadong magmadali and all. Kasi para, di ba, talagang yung focus mo, maggampanan mo mga dapat gampanan. Sumayaw ka, umarte ka, kumanta ka. Napahito sa kumanta ka? Kumanta ka? Kumanta! Balak mo din? Kaya ko mag-rap. Malay nyo naman! Andiyan naman yung Viva eh. Andiyan naman yung Or Viva. kanta? Kanta. Oo. Rap. Ano bang rap? Paano yan? Wait lang. Harana, para sa dalaga, na kundi dahil sa pag-ibig ay tinalikuran ko na sana, dalaga, na balak kasama, mula sa simula hanggang sa magsipagtulugan yung kampana, makasama ka na para pantadhana. Wow! Pwede! English, gusto mo? Sige, English, go! Push! It's Miss Muscaris, freezing the bottle, sticky full of chatters. Oh, swimming in the grotto, we're winning in the lotto, we're dipping about it. So, kicking so good, it's tripping all good, getting around an engine cut, good, go. Batman rapping and Batman cocking, Queenie Kadami and Promin. It's me, Jessie and Ari. If they test me, they're sorry. Ride us up like a Harley that pull up in this Ferrari. If we hanging, we're banging, phone ringing, his slang. In and karaoke night, but get the mic cause I'm singing LB today. Nakakaloka! Prepared ka, Ella, ha? Hindi natin pinag-usapan, pero
alam mo, ngayon alam ko na. May advantage siguro yung pagiging mabilis ko magsalita. Hindi, bukod dyan, kaya ka talaga hindi nakasayaw dun sa COC. Kasi bukod sa pagiging dancer mo, madidiscover ang iyong singing talent. Dahil habang nagpapahinga ka sa pagdadance. Singing and Pwede sa Viva. Ang ganda ng mga Kaya na yun ni Boss Vic. album sa Viva. O pwede. Kaya yan. Si Ann Curtis niya, nagka-album eh. Yung spirit ko! Ang galing! Spirit level, woo! Ayan, at dahil dyan, isegayin natin sa Pep Talk Challenge! Ayan, dahil kasi alam mo, Ella, dapat mga sayaw-sayaw yung challenge namin sa'yo. Pero dahil syempre gusto ka namin mag-rest muna. Ito na munang, madaling-madali lang to. Madali lang. Gano'ng kadali? Ang lalaruin natin, ang challenge natin ngayon ay Never Have I Ever. So, yung challenge na yun, sasabihin mo lang, I have or I have never. Parang gano'n. Mayroon akong I question. have, tsaka I have never. Parang gano'n. May questions I have, ako. tsaka never na lang. Pwede rin. Pwede naman para. Bulol kasi ako pagdating sa English. Correct. O sige, ganito. Para hindi ka mahulal, prepared ako. Ayan na lang. O, tataas ko na lang. O, tataas ko na lang. Tataas mo na lang. Ayan yan. Okay, sige. Push! Pwede naman pala yun. Pwede naman pala, correct. Pipi na lang ako na. Ayan, first question. I have never cheated on an exam. Ay, para alam ko yung sagot. Tumawa. Sige, anong sagot ni Ella? I have! Ay, hindi naman may iwasan yun. Sabihin nyo, sino hindi dyan nag-cheat? Correct. Halos lahat naman. Lalo na pag mag-friends kayo, parang andito, ang sagot dito. May point. Kahit multiple choice lang, kahit pa paano. Nakakalaman ka, Ella. Ay, sino hindi dyan nag-cheat? Masyadong honest. Correct. Hindi fairness Honest naman, naman normal ako. naman yun. Dumadalan lahat. Hindi ka namin Oo, i-judge. mahirap naman mag-exam. Ano ka ba? Lalo na pag lagi akong absent. Ano pinakaayaw mo na subject? Sayang! Pareho tayo. Ayoko na. Pero mat, hindi ako nag-cheat. Ay, Mat! Hindi ako nag-cheat. magandang, masayang math. Masaya yan. Ito, second question. Ano ba yan? I have never taken a bath. Ay, grabe naman. Once. Parang may, an experience na you have never or you taken Ay, a yung bath. mga Or once. whatever. Oh, mga parang once. One time, hindi ako One time, nakaligo. oo. Kailangan eh. Ay! Kailangan. Hindi, yung hindi kailangan. Chika, Hindi kailangan. Ay, pag hindi kailangan, ito. Pero ito kailangan eh. Kasi sige. diba, segue. Okay. Siyempre, masama maligo, di ba? Kapag puyat ka, wala kang tulog, wala kang pagod ka. Correct. Masama maligo, kahit hot water. So, Sabi nga nila, pero paano yun? pero kasi ang daming nag-text dahil doon. true, sabi nga Parang nila. it's better to be safe na lang, di ba? Hindi naman ako chaotic. Happy set! Why not? Ano na lang? Swipes na lang, ganyan. Minsan nga, buti na lang nasasakto na hindi ako malagkit. Malagkit, Ganyan. correct. So, swipes na lang, pabango na lang, sabihin mo na lang, pasensya po, hindi po ako nakaligo kasi po galing. As in yung straight segue, Segue, ha? Yung from one location to next Another. yung another location ng ibang taping. So, nagawa ko naman yun. Then, after nun, tulog, tapos saka ako maliligo. Kasi, mas gusto ko lang safe ako. Baka mamaya, dahil lang sa pagligo, mategi pa ako. Correct. At saka, minsan kasi wala na akong honest Okay lang yun. Tsaka minsan baka masakit sa katawan kung biglang sumakit nga biglang. Oo, nakakatakot kasi Sige, talaga. intindihan natin. Masyado akong honest. Nakakaloka. Okay, number 3. I Ano have... masamasay ni pagligo? wala naman, te, at least. Yung iba nga taga-ibang bansa, di naliligo. True. Diba? Naman. In fairness, ito number 3, I have never lied about being late. Halimbawa kapag nag-text sa'yo yung friend mo, saan ka na? Ganyan. Andito na ako sa malapit na ako. Pero actually, kakaalis mo lang ng bahay yung mga ganong levels. Ano yon? I have never lied about being late. Oo naman, lagi naman tayo nalilate. Dahil una-una sa lahat, traffic. Kapag mga ganong instances. Yun ang talaga ang pinaka So, ano yung pinaka-worst na parang white lie mo about parang Ano ba ma? Wala naman siguro, no? yung tipo
tipong naliligo ka pa lang. Sabi ko, nakalis na ako ng bahay, pero kagigising mo lang, mga gano'n. Wala naman siguro. Wala naman. Ano lang. Traffic lang talaga. Si mama kasi, superwoman mag-drive yan. Hindi ko alam kung paano niya nagawa. Na mabilis. Oo, minsan sabihin niya, kunwari from dito, from condo ko sa Timog area, tas to dito, sabihin ni mama, nasa ano na ako, Mega Mall na ako banda, pero totoo nasa GMA pa lang kami. Ganon, katindi si mama. Pero fairness naman kaya yun. naman niya, patunayan, ganon. In fairness, ayan. Sige, ang honest ni Ella, Pepsters. Number 4, I have never fallen in love at first sight. May ganun na bang experience at 19? Yung totoo. Naniniwala ka ba sa first sight? Second sight. Sorry. Parang movie yan. May Amnesia Girl. Favorite movie ko kasi yun. Ay, John Lloyd and Tony, I have never. Talaga? Fall in love, di ba pwedeng crush lang? Ano, Kasi at first sight? magkaiba kasi yung definition ko ng crush tsaka ng... Sige, anong definition ito? Baka iba yung definition. Yung crush, ng hanggang others. crush lang. So, parang admiration. Happy crush lang, ganyan. Yung parang, uy, kilig-kilig, ganyan. So, at first sight, posible, di ba? Ganyan. Pero Pero pag- uy, ang gwapo niya, crush ko na siya. Ganun. Pero pag love- fall in love, proseso yan eh, ganyan. So, parang hindi mo siya crush, parang like agad, and then love. Wow! Wow! Parang proseso yan. Proseso yan sa sa mga bagay-bagay. Oy, grabe ka naman. Number 5, I have never kissed a boy I like. Kiss a boy I like? I have Kahit sa or I have cheeks? never. Ay! Sige, pwede. Sa cheeks. Ay, never na nga lang. Ayoko! Ayoko! Nako, ha? I have never. Bakit? Nako, statement Kasi yun. mag-crush. Sige, okay lang. Hindi, ayaw. Okay talaga. Bakit? Nagpipeso ako kay Enrique Hill. Crush mo si Enrique Hill. Kasi nagtatago na ako. In fairness, matagal na. Medyo Dahil sa pagiging dancer niya. dancer, sa pagsasayaw niya. Yung pag andyan na siya, okay. Pag sumayaw siya, ay, Enrique Hill. And cute naman talagang sige. In Fairness, ang galing nila. Thank you. Kala ko meron pa eh. Siya daw ang honest eh. Hindi, in fairness yun naman ang challenge. So at least alam na natin. Ay, sa ngayon. chicks lang yun ah. Baka mamaya. Beso nga lang eh. Beso lang. Okay na, normal naman yung... Oo, bati-bati. Hello po, Kikilig, ganyan. Hello po. Sa lahat naman mong beso ko, gusto niyo sa'yo. Hello po. Pero kay Enrique pala, may konting kilig na, Ay, crushy. Alam naman niya ni Liza. Alam niya ni Liza. Liza, ay, Actually, alam ni Liza na crush. Alam? Oo, alam ni Liza na crush ko si Enrique Hill. talaga, sinabi mo talaga sa kanya. No, before pa sila maging love team. Nagkakausap kayo. Nagkakausap na kami ni Liza. Sabi ko, crush ko si Enrique Hill. Ganyan. Pogi naman, why not? Pag Totoo naman. may magsiselos, lagot ka. Ay, sa kanya naman na yun. Oo, sa kanya na yun. Happy crush lang. Oh, crush lang. Correct. Eh, dami nating natutunan kay Ella. Thank you, sir. Thank you po. With us today. So, promote mo na yung mga shows. Shows, hashtag parang normal activity po. Every Saturday po yan, 8 p.m. Pagkatapos ng lalabasyang sa TV5. And of course, Umagang Kay Ganda. Every Friday, nandun po ako nagtuturo ng sayaw. And, ano ba ba? Movie with Wattpad sa next month. Wattpad presents Love Encounters. Kasama ko po si Brett Jackson. Next month na po yan. And abangan nyo na lang po sa Twitter and Instagram ko yung mga announcement ng iba ko pang shows at It's El Cruz. Wow. And yung movie with Brett, kailan yun lalabas? Wala pa siya eh. update. Ginagawa pa lang namin siya. And yun, YouTube account ko, youtube.com/ellacruz06. Abangan nyo yung mga sayaw ko dyan. I love it. Thank you, Ella. Hi, Pepsters! Welcome to another episode of Pep Talk. Bakit? Hi! Naku, very recently, nawawala. Kaya mo